Imsama, pinabagsak na si Loki. Finally, magwa one-on-one na sila ni Luffy. Bali nagumpisa nga itong chapter 1187 sa aftermath ng pagsuntok ni Luffy kay Imu. Ipinakita ngang gulat na gulat si Loki sa nasaksihan niya. Tumalsik nga sa malayo itong si Imu. Pero habang lumilipad nga papalayo, bigla siyang nagsamo ng dalawang black flames. Ito nga yung omen na parang may sariling buhay. So tinik-credit naman ni Loki itong si Luffy sa ginawa niya. Pero kinlaim niya na kaya daw natamaan ni Luffy si Imu dahil sa siya ang unang nakadamage dito. Imbis nga na maipagtalo inalala pa ni Luffy itong mga natamong injuries ni Loki. Kaya naman pinagpapahinga niya na nga ito. Nung marinig nga ito ni Loki parang nainsulto pa siya. Maya-maya nga dumapo na kila Luffy at Loki itong dalawang omen na pinakawalan ni Imu. Nung maramdaman nga ito ni Luffy bigla siyang nagpanik, same as Loki na hindi alam ang gagawin. Hanggang sa magi-initiate na nga ng atake itong si Imu. Tinarget nga niya itong dibdib ni Loki. At dito umatake na ng stigma itong si Imu. Mula nga sa malayo nag-create ng black flame sword itong si Imu na tumagos sa dibdib ni Loki. Sa sobrang grabe nga ng tinamong damage ni Loki nakita nating nabitawan niya itong Ragnir. Sa kabilang banda naman bigla tayong napunta sa lokasyon ng grupo nila Nami kaharap itong bloke ng yelo kung saan nakakulong itong si Ganku. Lahat nga ng paraan ginawa na netong sila Brook pero hindi pa nga rin masira-sira itong bloke ng yelo. Parang diamond nga daw ito sa tigas, ika ni Frankie. Nag-aalala naman si Nami sa sitwasyon ni Ganku hanggang sa ininspect nga nila itong yelo na to nang bigla na lang bumagsak sa harapan neto si Loki. Yes, dahil nga sa ataking ginawa ni Imu saktong dito mismo bumagsak si Loki. Kasabay nga ng pagbagsak ni Loki bumagsak rin itong Ragnir sakto sa ibabaw netong bloke ng yelo. Ipinakita ngang nasa malubhang kalagayan na itong si Loki, same as Ragnir na nakita rin natin. At dahil nga sa natamaan ng Ragnir itong bloke ng yelo ipinakita ngang dahan-dahan itong natunaw. Nung makita nga ito ni Brook nag-aalala siya para kay Shuri. Mabalik nga kay Luffy at Imu gaya nga ng ginawa ni Imu kay Loki balak nga ring atakihin ni Imu si Luffy gamit itong markadong omen niya. Pero mabilis nga itong natunugan ni Luffy. Kaya naman hinubad nga niya kaagad itong kapa niya na merong omen at itinapon. Ang naging resulta nga nito imbis na siya ang matamaan ng stigma yung kapa lang niya ang tinamaan. At dito mabilis ngang dumistansya si Luffy kay Imu. Sa sumunod na panel naman bigla nga tayong napunta sa lokasyon ni Zoro. Nandito nga siya sa seaport malapit sa Rainbow Bridge. Kaharap niya na nga ngayon itong si Summers. Nung makita nga ni Summers itong si Zoro na-recognize niya ito. Pero tinanong nga niya kung ano daw bang ginagawa neto sa harapan niya. Kani-kanina nga lang daw nasa Western Village ito. Kaya naman ang advice daw ni Summers umalis na lang itong si Zoro dahil baka kung ano pa daw ang magawa niya dito. Bale ang response nga lang ni Zoro niruwin daw ni Summers yung reunion feast nila ng mga Giants. Bale nagsorry nga itong si Summers at sinabing nandito lang naman daw sila sa Elbaf para pick upin yung mga 10 o 12 batang Giants. Panigurado nga daw na maya-maya lang nandito na itong mga batang Giants since kukunin daw ito ng associate niya. Ganun ba? Ika naman ni Zoro dahil yung associate naman daw niya papunta na sa Western Village. At sigurado nga daw si Zoro na yung associate ni Summers hindi na makakabalik pa. So ang taas nga ng confidence ni Zoro na matatalo ni Sanji si Gillingham. Tinanong nga ni Summers kung bakit sigurado daw itong si Zoro na hindi na makakabalik pa itong associate niya. Dahil sa mamamatay na nga daw ito, ika naman ni Zoro. At dito mabilis ngang umamba ng isang atake itong si Summers na mabilis rin namang nailaga ni Zoro. Speaking of Sanji, napunta nga tayo sa Western Village. Makikita nga nating hawak pa rin ni Zaza itong mga batang Giants. Sa di kalayuan nga ipinakita itong si Sanji na nagsisindi ng sigarilyo niya. Nabanggit niya na meron daw 3 problema sa sitwasyon niya ngayon. Una napakalaki daw ni Zaza. Nasasaktan nga daw siya at naririnig niyang umiiyak yung mga nanay ng mga batang Giants, which is hindi nga daw niya maatim. Pero hindi
nga rin daw niya basta-basta maliligtas itong mga batang Giants dahil sa ikalawang problema. At ito nga yung babae daw itong si Zaza. Hindi niya daw ito pwedeng sipain dahil sa prinsipyo niya. At ang ikatlong problema hindi daw makakasali sa laban ng mga Giants kay Zaza itong si Sanji. At kailangan niyang tiisin yung pag-iyak ng mga kababaihan. At dito napagtanto na nga ni Sanji na ang dapat niyang atakihin hindi si Zaza. Bagkos yung root cause neto, si Gillingham. Kaya naman bigla nga niya itong pinuntahan at sinipa. Nasalag naman ito ni Gillingham. At nung sinubukan nga netong lumayo agad siyang sinundan ni Sanji. Nabanggit nga neto na tatapusin na daw niya ngayon itong beef nila. Confident naman itong si Gillingham na hindi siya matatalo ni Sanji since isa nga siyang immortal. Magre-regenerate lang siya. Sa sobrang confident nga netong si Gillingham pinaalis niya na itong si Zaza para dalhin kay Summers yung mga batang Giants na hawak neto. Hanggang sa nabanggit nga ni Sanji na alam daw niya yung weakness ni Gillingham. Nung marinig nga ito ni Gillingham hindi siya naniniwala. Talaga ba? Kung ganon kaya mo nang gumamit ng Conqueror Saki? Kung oo go, patayin mo ako. Ika naman ni Gillingham. Habang nangyayari nga itong conversation na to ipinakitang tinamaan ni Gillingham itong si Sanji gamit ang Trident Spear niya. Sa sumunod na panel naman habang papabagsak nga mula sa atake ni Gillingham naalala bigla ni Sanji yung nabanggit sa kanya ni Scupper Gaban na currently daw isa na sa mga emperor si Luffy. Meaning kung gusto daw protektahan ni Sanji itong captain niya dapat na magpalakas pa siya. Hanggang sa napunta nga tayo sa moment ng pagtatanong ni Sanji kay Gaban kung capable din daw ba siyang gumamit ng Conqueror Saki. Ang sinagot nga lang ni Gaban hindi. Though may traits nga daw itong si Sanji na posibleng ma-awake niya itong Conqueror Saki. Ang nakikita nga daw ni Gaban kay Sanji meron pa itong uncertainty sa sarili niya. Kaya naman kung gusto nga daw netong ma-unlock ang Conqueror Saki niya dapat na siya mismo maging hari. So ano kaya itong nag-hold back kay Sanji? Anyway, sa sumunod na panel naman ipinakita na itong harapan nila Luffy at Imu. Sa moment nga na to naka gear 5 na itong si Luffy. Finally nga daw ni-reveal na ni Luffy si Joy Boy. At sa huling panel nga ng chapter na to nagalit si Luffy nang tawagin siyang Joy Boy ni Im Sama. Ang pangalan nga daw niya Luffy at siya ang susunod na magiging hari ng mga pirata. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1187. So finally nga nagkita na itong si Imu at ang Gear 5 Luffy. Paniguradong nakaka-excite yung masasaksihan natin sa mga susunod na chapters. Bali yung analysis nga para sa chapter na to as usual. Sa susunod na video na natin pag-uusapan. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong chapter na to huwag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. Idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang. Peace!